Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malalaking pagbabago sa ecosystem na XRP na pinapahiwatig ni Bittro, isang kilalang cryptocurrency exchange. Kamakailan lang, naglabas po ng pahayag ang Bittro sa platform na X, dating Twitter, na nagsasabing if you pay attention, there's a lot going on for XRP. Dahil dito ay marami pong XRP holders at crypto traders ang naging interesado. Ano nga ba ang mga kaganapan na maaring magpataas sa presyo at halaga ni XRP? At ano po at paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa kasalukuyan ay marami pong mahalagang kaganapan na bumabalot dito kay XRP. At ilan sa mga ito ay may potensyal na makapagpabago sa landscape ng cryptocurrency market. Kaya ayan, meron po tayong 6 na pinakamalaking balita tungkol kay XRP. At una ay ang XRP ETF updates na malapit na pong kung saan ay malapit na pong magkaroon ng ETF itong si XRP. Ayan, isa sa pinaka malaking balita ay ang sunod-sunod na pagkilala ng US SEC sa XRP ETF filings mula sa malalaking asset managers tulad po ng Grayscale at saka 21 Shares. Nito pong Huwebes, ayan, ay in-announce ng SEC ang kanilang acknowledgement sa XRP ETF filing ng Grayscale. At ito po ay nagresulta sa 12% na pagtaas ng presyo ng XRP, ang pinakamalaking paggalaw sa top 10 cryptocurrencies nitong nakalipas na araw. Kinabukasan ay kinilala naman ng SEC ang XRP ETF filing mula po sa 21 shares at ito na rin ay nagdulot ng 17% weekly gain para kay XRP. Dahil dito ay marami pong analyst ang naniniwala na posibleng umabot muli ang presyo ng XRP sa $3 na price point na huling naabot nitong nakalipas na taong 2018. Ayan. Pangalawa ay ang Ripple lawsuit. Matatapos na ba ang laban kontra sa SEC? Yan, matagal nang may kaso ang Ripple sa US Securities and Exchange Commission or SEC kung saan ay inaakusahan itong nagbebenta ng unregistered securities. Ngunit dahil po sa bagong direksyon ng SEC, lumalakas po ang tsansa na magkaroon po ng settlement o kahit na pag-atras ng kaso. Dati ay mahigpit ang SEC sa altcoin ETF, lalo na noong panahon ni Ginoong Gary Gensler bilang chairman. Ngunit sa ilalim po ng bagong leadership ni Ginoong Mark Ojeda, tila nagiging mas open po ang SEC sa pag-approve ng altcoin ETF, kabilang na po si XRP. Kaya kung tuluyan pong maibaba ang kaso laban kay Ripple, tiyak na magkakaroon po ito ng positibong epekto sa presyo ni XRP. Yan. Pangatlo ay ang bagong website ni Ripple. Ano kaya ang ibig sabihin ng rebranding? Kamakailan lang ay nirevamp po ng Ripple ang kanilang opisyal na website na ngayon ay mas nakatuon po sa tinatawag nilang Internet of Value at saka Global Financial Innovation. Ilan po sa mga features nito ay ang cross-border payments. Yan, mas pinahusay ang system ng pagpapadala ng pera sa ibang bansa gamit po si XRP. At maliban po sa cross-border payments ay ang digital asset custody. Isa po itong bagong serbisyo para sa ligtas na paghawak ng cryptocurrencies. At nandito na rin ang stable coins. Yan, kung saan ay inilaunch ng Ripple ang kanilang RLUSD bilang bahagi ng kanilang stablecoin market. Kapansin-pansin din ang pagkawala ng mga detalye tungkol sa Central Bank Digital Currencies or CBDCs sa kanilang bagong website. Ipinapakita nito na maaari pong lumilihis na ang Ripple mula sa CBDC initiatives dahil po sa regulation ng gobyerno ng US. At ayan, pang-apat ay ang bagong partnership ni Ripple. Kaya ayan, mas nagkakaroon na po siya ng mas malawak na adoption dahil dito. Isa pang malaking
balita ay ang bagong partnership ni Ripple sa pinaka malaking currency exchange ng bansang Portugal. Ang hakbang na ito ay nagbibigay daan para sa mas malawakang paggamit ni XRP sa mga global transactions. Bukod pa rito ay nakipagtulungan din ang Japan's SBI Remit sa SBI Shinsei Bank para palawakin ang international money transfer services gamit po itong si XRP. Dahil dito ay lumalakas po ang papel ni XRP sa cross-border remittance services na isang malaking market lalo na para sa mga OFWs na nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. Ayan, pang-5 ay malaking pagbili po ng XRP sa bansang Japan. Ayan, isa pong kilalang energy company sa bansang Japan at ito po ang Remix Point ang bumili ng $3.9 million na halaga ng XRP at saka Dogecoin bilang bahagi po ng kanilang crypto reserves. Ayan, plano po ng Remix Point na magkaroon ng 10 billion yen na crypto assets. Sa ngayon ay mayroon na silang 9 billion yen na kinabibilangan po ni Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP at saka Dogecoin. Nakikita ito ng maraming eksperto bilang isang sinyalis ng lumalaking tiwala ng mga malalaking kumpanya kay XRP bilang isang digital asset. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, lalong-lalo na sa mga interesado or nag-i-invest kay XRP. Kaya, ayan, meron po itong ang mga positibong balitang ito ay maaari pong makapagpataas sa presyo ng XRP sa hinaharap. Lalo na kung matuloy ang XRP ETF approvals, mawala ang kaso ng SEC laban kay Ripple, at magkaroon ng mas maraming partnerships at saka real-world use cases itong sa XRP. Para sa mga Pinoy crypto traders at investors, maaaring magandang pagkakataon ito upang mas mapag-aralan si XRP bilang isang investment option. Gayunpaman, tandaan na ang crypto market ay volatile, kaya lagi pong maging maingat, magsagawa ng sariling research bago po mag-invest. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay mukhang positibo po ang direksyon ni XRP, lalo na kung patuloy ang suporta ng malalaking kumpanya at saka regulators. Ngunit tandaan, kahit gaano po kaganda ang balita, hindi pa rin ito garantiya ng long-term gains. Ang pinakamainam na gawin bilang isang crypto investor ay ang maging updated sa mga nangyayari sa market, mag-diversify po ng investment at gumamit ng risk management strategies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.